So today, gusto kong pag-usapan yung, tungkol sa wedding ko nung, wedding namin nung ano, September last year. So kung ano yung mga nagastos namin, ano yung parang kumbaga planning nung araw na yon, so mga gano'n ba. So ang siguro dapat unahin ay kung magkano ba ang, average wedding dito sa Netherlands. So, sabi sa Google, tsaka yung mga nakakilala kong kinasal dito, ang mga sinasabi nilang mga amount is talagang between €16,000, €25,000, mga gano'n. Sobrang mahal, 'di ba? I mean, sa perang yun, Diyos ko, dami mo ng puwedeng magawa o mabili. So, sabi namin ni James, ayaw namin ng gano'ng kamahal kasi praktikal din talaga kami. So, naisip namin, gusto namin ng wedding pero simple lang tsaka hindi gano'n kabonggang gastusin. Tapos luckily naman nung ano na yun, nung ikakasal na kami, yung ate ko ikakasal din sa Pinas. So, pupunta talaga kami sa Pinas para sa wedding niya. Dahil mas mura na sa Pinas ang wedding, ring, ang gown, naisip ko, dun na natin bilhin sa Pilipinas para makatipid. Kasi kung dito mo bibilhin, mahal talaga dito, parang triple or 4 times yung price kaysa sa Pinas. So, parang sinuwerte na rin kami na, pupunta na rin talaga kami sa Pilipinas, before nung wedding. So, nung Pinas kami, dun na kami bumili ng wedding ring at saka ng, wedding gown ko. Tsaka yung mga invitation na pinadala ko rin dito, galing rin sa Pinas, pinagawa ko. So anyways, ipakikita ko sa inyo 'tong document na 'to. Dito sa document na 'to, parang nilista yung mga nagastos namin. Tas nilagay ko rin kung anong klase, kanino kami kumuha, yung contact, yung presyo. Tas may iba pa, may reservation fee. Tapos dito ko nilalagay kung nabayaran na ba or hindi. So, ang total na nagastos namin nung kasal namin is, 6,895.99. So, i-round off natin, kulang-kulang 7K. Which is ang laking mura na kumpara mo dun sa yung sinabi ko ngang average dito is ano, 'di ba, 15 to 21K. So, ang laki ng tipid talaga. Although, sasabihin ko kaya rin naman siya mura kasi nga konti lang din yung guest namin, parang 25 kami in total, including kami, So, konti lang talaga, maliit lang kasi nga gusto ko ng parang intimate ano lang, wedding gano'n. Tsaka kung napapansin niyo ang mura nitong hair and makeup, kasi actually itong 150 yung buhok ko lang 'yan. Yung makeup ko kasi si Donna na gumawa, yung kaibigan ko, yung kasama ko nung kumain kami sa labas. Siya yung magaling siya mag-makeup ta's inoffer niya ako na siya na daw mag-makeup sa'kin kasi ang mahal ng makeup, eh. Isa yun sa pinakamamahalin, eh. So, talagang pinakamamahalin na gagastusan sa kasal is usually yung venue tsaka yung catering. Although yung venue tsaka catering namin magkasama na yun, total bill na yan, kasama na rin drinks diyan. Tapos ang sumunod na nagpamahal is yung ano, wedding ring. Kasi, well, eto, ano 'to, gold talaga siya ta's may pa-diamond pa, so kaya nagmahal. At saka yung photographer mahal din. Yung photographer namin parang naging mura lang, 550 kasi 3 hours lang namin siyang kinuha. Hindi siya for the whole day kumbaga. Pero okey na kami dun kasi nga, I mean ang importante namang picture, yung couple picture para sa'min, eh. Hindi naman na stolen picture habang kumakain, alam mo yun? So, okey na kami dun sa ano. Ang medyo pinagsisihan ko siguro wala kaming yung professional na videographer ba. Pero naisip ko rin naman, gaano mo naman kadalas ba titignan yun? Hindi rin naman or so at saka meron naman akong ginawang vlog. Unprofessional nga lang siya pero puwede na rin, I mean,
andun yung memories kumbaga. So, hindi na kami kumuha ng videographer. Tapos, yung photo booth, gusto rin sana namin kumuha nun. Kaso ang mahal din. Parang, maabot ka ng €400 for 4 hours, parang gano'n. Eh, naisip ko, sayang din naman yun. Eh, di 'wag na lang. So, ang ginawa namin nag-ano kami, yung Instax. Eto, meron na kami talaga nung camera na yun. So, kumbaga ang bibili mo na lang yung pang-print niya, yung ano yun, film roll ba yun? Film, basta yun na yun. So, ayun lang. Well, yeah, kaya nakatipid-tipid na rin kami. Tapos dahil alam mo naman na influencer era ko na nung kasal ko, gumawa ako ng well, actually hindi ko 'to ginawa, nakuha ko lang din 'to sa isang influencer na parang kagaya ko, ano siya, type A bride ba. So, dito sinulat ko yung kumbaga kung yung program nung araw, tapos gusto ko may video, so for vlog or TikTok, tapos 'yan may TikTok and vlog. Tapos kung sino yung gagawa, eto mga friends ko yang mga 'yan, ito yung kapatid ko 'yan. Tapos dito sinulat ko rin yung mga notes ko, kasi dalawa yung camera ko, meron ako nung GoPro, may DJI ako, ta's meron din siyempre yung iPhone. So 'yan, sila ang ano, mostly mga kaibigan kong gumawa. Tapos, ako na yung sa huli, kumbaga para nakakahiya naman pinagtrabaho ko sila sa ano, wedding, eh, sila nga 'tong guest, 'di ba? So, tapos, naggawa rin kami ng shared album sa Google Photos para ano, puwede silang mag-upload dito, tapos puwede rin nilang kunin yung mga pictures diyan, kapag gusto nila. So ayan, nandiyan lahat diyan, puwede silang pumunta diyan para i-check out yung mga pictures. Basta marami 'yan. Ayun lang, gusto ko lang i-share 'yun sa inyo kasi baka may mga nagpaplano ring magpakasal diyan, para may konting idea kayo kung ano yung mga kailangan niyong gastusan, at saka gusto ko lang din i-share na, may choice kayo kumbaga kung sinong gusto niyong i-invite, hindi porket kapamilya niyo kailangan i-invite or dahil kaibigan ng magulang niyo kailangan i-invite. Hindi hindi na 'yun uso ngayon. Kayo gagastos, 'di ba? Unless sila gagastos, eh, 'di wala kayong choice, 'di ba? Pero kung kayo ang gagastos, aba, mamili talaga kayo ng kung sino lang gusto niyong i-invite. Ako no'n ang ginawa ko, tinanong ko 'yung sarili ko, sino pa ba 'yung mga nakikita ko sa isang taon na like the past year, sino 'yung talagang regular kong nakikita, nakakausap, 'yun lang ang mapupunta sa listahan ko. So, nakatulong 'yun, at saka 'yun nga, small wedding lang talaga gusto namin kasi nga, unang-una mahiyain kami. No'n ngang ceremony, sobra kaya kaming nahihiya nun. Kasi nakatingin silang lahat sa'yo, 'di ba, sa inyo, tapos, basta center of attention, gano'n. And na-ano kami, na-awkward kami nun. So, yeah, gusto ko lang naman talaga kasi sana yung mga picture, kaso ano naman yun, mukhang tanga naman yun kung magpa-photographer ka pa, para lang may magagandang picture pero wala talagang event na nangyari. Kaya eventually talaga nag-ano na rin kami, anong tawag dun, nag-decide na rin kami na mag-hold ng wedding talaga. Pero nung una, dahil nga ayaw namin gumastos ng malaki, ang plano sana talaga namin is yung libre lang ba sa munisipyo na kasal. Kaso nga habang ako natingin ng mga ano sa Pinterest ba o sa TikTok, naha-hype din ako. Sabi ko, gusto ko rin mag-wedding gown at saka gusto ko rin ng ganitong picture. So, eventually nag-ano talaga kami, nag-wedding na kami. So, yeah, ayun lang. Um Kung may mga tanong kayo diyan, itanong niyo na lang or kung gusto niyong makita yung buong day nung araw na yun, yun yung parang yun yata pinakauna kong vlog. So, puwede niyong panoorin yun, li-link ko na lang yung ano, kung yung video. So, yeah, ayun lang. Okay, bye.